Fanny Montaos, YFC full-time pastoral worker from Leyte. I've been in the community for about 8 years. For the whole 8 years in my life in the community, God's love is so overwhelming. Minsan masaya, minsan mahirap, minsan hindi mo alam kung bakit. Ganon. When I was siguro first year college, hindi pa ako YFC nun eh. We found out na my mom has terminal stage cervical cancer. Yan, nung time na yun, syempre wala pa kami nun sa community eh. Sobrang hindi namin alam kung ano gagawin namin. Kami kasi yung family na na sobrang masaya. Tapos nung biglang dumating yung situation na yun, hindi namin alam kung paano i-handle. Yun yung time na halos hindi namin alam kung paano i-accept na ganun siya. Dumating kasi sa point na yung nanay ko, naghahanda na talaga siya ng isusuot niya sa kabao. Pero nung time na yun, pumasok sa community yung tatay ko. Naging servants of the Lord siya. Ginawang way ni God ang tatay ko to be the instrument to deepen our faith. Kasi simula sa kanya, dinalakan niya kami sa community. Naging YFC ako, yung kapatid ko, nanay ko, naging couples for Christ sila. Hindi na siya ganun kabigat sa amin. Kasi may paniniwala na talaga kami na nandyan ang Diyos para sa amin. Siya ang bahala kung ano mangyayari sa namin. Nung nag-graduate ako ng college, I decided to go full-time. It's not because gusto ko lang, it's because alam ko kung kanino ko dapat ibigay ang buhay ko. Even though ganun ang situation, parang sabi ko, Lord, gagawin ko to. Ikaw ang Diyos ko. Ikaw lang ang susundin ko. I decided to surrender myself to the Lord. And nag-train ako for full-time. When I decided to go full-time, feeling ko, dun ko napatunayan na na-surrender ko na talaga lahat sa Diyos. Sobrang ang galing lang ng Diyos eh. Kasi when I decided to go full-time, ginawa niyang gift sa akin, sa family ko, miracle from the Lord na gumaling yung nanay ko. Yun yung naging reason kung bakit hanggang ngayon staying pa rin ako. Nung nalaman namin na magaling na yung nanay ko sa cancer, sobrang ansaya namin eh. Lalo na ako, sobrang ansaya ko. Lalo ko pang nasabi na, Lord, sa'yo ko lang talaga iaalay ang buhay ko. Pero, may pangyayari hindi ko inaasahan. Ito yung pinaka-nightmare na nangyari sa buhay namin. Last year, nalaman namin na yung tatay ko naman ang may cancer. Sobrang mahirap siya kasi para sa akin, tatay ko ang tatay tao sa buhay ko. Nalaman ko na may cancer yung tatay ko. Napatanaw ako sa Diyos. Lord, bakit? Inalay ko naman ang buhay ko sa iyo. May kulang pa ba? May kulang pa ba sa ginawa ko? Anong gusto mong mangyari? Nung time na na-confine kasi ang tatay ko for about 2 weeks sa ICU sa isang public hospital. Gusto ko sana na mabigyan ng karapat-dapat para sa kanya, na mapagaling siya sa isang magandang hospital. Pero hindi ko magawa kasi wala naman akong pera eh. Sa misyonaryo, walang malaking sweldo na may tutulong. Ang tatay ko ang breadwinner sa family namin. Ako nang misyonaryo pa ako. Napatanong talaga ako sa Diyos. Even to the point na fighting with the Lord. Lord, ang hirap naman ng pinagagawa mo. Hindi ko to kaya. Kung ito yung isa sa mga crosses na kailangan kong dalhin sa buhay ko. Napakabigat na cross na nito. Bakit kailangan ko pa rin gawin? Umabot kami sa punto na halos hindi na kami kumakain para lang may pambayad sa ospital. Natutulog na lang kami sa floor para lang mabantayan yung tatay ko. Laking sakripisyo eh. Kahit ganun ang inalaw niyang mangyari sa amin, patuloy ko pa rin siyang pinagsisilbihan.
Sobrang napakahirap ng situation. Pero wala akong magawa kasi kailangan ko pa rin na sundin ang Diyos. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang situation eh. Pero ang naiba nga lang, I realized na the Lord allowed this to happen to us because He has His own reason. Ang sabi niya lang sa akin, sinurrender mo na nga lahat sa akin eh. Bakit ganyan ka pa rin mag-react sa situation? Bakit nagagalit ka pa rin sa akin? Bakit ang dami mong tanong? Ba lahat ng tanong mo sa akin may sagot? Sabi mo mahal mo ang tatay mo. Eh di hayaan mo siya sa akin. Kasi sa akin naman siya, hindi naman siya sa akin. Iba sabi mo, you surrender your life to me. Eh di obey mo kung ano gusto kong mangyari sa'yo. Nung time na yon, I was letting go of the Lord. Pero sobra akong hawak ng Diyos eh. Kahit, Lord, ayoko na sa'yo, ipinagtatabuyan ko na siya. Pero tiniis yun ng Diyos para sa akin. Alam ko na sinurrender ng Diyos ko ang buhay niya para sa akin. Lord, allow me to share the cup of suffering that you have. Actually, ang hirap eh, kasi ngayon parang bilang na lang ang araw ng tatay ko. Hindi ko alam hanggang kailan na lang siya eh. Kailangan ko magpunta ng Manila kasi nandun ang tatay ko, hihingi ng tulong sa mga charity office para lang makahanap ng pagpagamot ng tatay ko. Pero titiisin ko yun kasi tatay ko yun. At nang dahil sa kanya, baliw ako sa Diyos. Ano man ang mangyari, Diyos pa rin ang bahala.